Ito po yung pwedeng nakakatawa, nakakapagtaka. Bakit masayang-masaya si Robin Padilla? Kung tutuusin at kung alam niya ang kanyang trabaho, senador siya ng Republika ng Pilipinas. Hindi lang siya senador ng iisang pamilya. At pangalawa, hindi pa tapos 100% ang kaso ni Sara Duterte. Dahil inarchive pa lang. Hindi pa final ang ruling ng Korte Suprema. Pero pakinggan niyo itong sinasabi ni Padilla na bumoto ng yes, pabor sa pag-archive ng kaso, pero itong siya daw ay masayang-masaya. Ewan ko saan hinugot ito. Ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Ayan, no? Ako po ay nagpupugay Kita nyo. at malalim na paghanga sa ikinagawang paliwanagan ni Senator Marcoleta, Senator Soto, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pia Alan Cayetano, Senator Rafi Erwin Tulfo, Senator Mick Zubiri. So, inisa-isa niya. Ang palitan ng mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Nagagawa natin ang kalayaan at kasarinlan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. At alam naman po ninyo, sa maiksing panahon ko rito, ako ay pro-Westminster. At ngayon, system po, system. Yan po yung parang sa UK. At yan po yung nakita ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mga senador ay gising. Ang lahat ng mga senador ay nandito. Ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita ko ang bawat debate at ang bawat opinion ng bawat isa. Kaya nagpapasalamat po ako. Napakagandang araw po nito sa inyong lahat at sa ating lahat. Ngayon, mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nagbibigay pugay sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Malamang ang sasabihin ninyo, siyempre si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Mabuti po, alam nyo na. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Wow. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na-convene, labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita niyo naman po, noong nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito At kailangan ng due process. Pero natuloy pa rin po, nag-convene pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Dahil ayoko po talagang matuloy. Bakit? Sa loob po ng matagal na panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni Aguinaldo, ni Quezon, panahon ni Marcos Sr. Nakakasawa pakinggan niya kasi paulit-ulit lang. Yan ang Robin Padillang ginawa niyong senador na number 1. Tuwang-tuwa sa nangyari. Pero ang gusto raw niya dapat dismissal. Saka nakakita ng ang obligasyon at sinumpaan nila sa ating saligang batas ay tutuparin nila ang lahat ng alituntunin. At kabilang sa alituntunin nila ng saligang batas, kapag sila nagkaroon ng article of impeachment na tinanggap, dapat to try and decide. Pero ito tuwan-tuwa dahil na-archive at gusto nga niya dismissal pa. Ano yun? Senador ba yun? Diba? Ang dami niyang pabolas, dami niyang bolang sinabi kung ano-ano. Pero yes pa rin. So yun pala, kaya hindi siya sumali ng una ng panunumpa, simpalay bahagi ng protesta. Paano naging senador ang ganyang klaseng paniniwala? Tanong lang po. Paano nyo ginawa senador itong taong ito hindi yata alam ang trabaho niya? Diba? Kasi kung alam niya ang trabaho niya, hindi siya magsasaya ng katulad ng ganyan. Pwede siyang bumoto ng pasimple na. Parang tuwan-tuwa dahil na-archive. Pero kulang pa raw daw. Ang gusto nga niya daw matapos na, dismissal na. Ano yun? Nasaan yung provision ng saligang batas? Try and decide. Hindi mo alam yun, Senador Padilla? Wow! So, nagpakita na naman po ng kabobohan itong si Robin Padilla. Parang alam niyo, panboy na panboy ang dating.
fanboy sa Senado. Yan ang hindi dapat tawagin si Robin Padilla, 'di ba, yung kanyang slogan, ang tolmo sa Senado. Ito naman, fanboy sa Senado, 'di ba? Kasi kung nakakita noon, senador ka pero ang galawan mo para kang baka nga mataas pa, konsehal eh. Konsehal ng barangay. Baka mas may utak pa mga konsehal ng barangay dito kay Robin Padilla. Saan ka nakakita nung tuwan-tuwa ka na itong impeachment ay na-archive? Diba? At ang gusto mo pa nga dismissal, diba? Hindi mo ba alam kung ano yung mandato mo? Diba? Ikaw ay senador. Kapag merong article of impeachment, kayo ay mag-co-convene as impeachment court at magiging senator judge ka. Diba? Pero, naturingan na number 1 na senador, abay number 1 din sa kabobohan itong si Robin Padilla, at ang kanya pong ginagawa ngayon ay pagpapakita lamang na hindi deserve ng isang Robin Padilla na maging senador ng ating bansa dahil nga po hindi niya alam kung ano ang trabaho ng isang senador. Hindi niya alam kung ano ang mandato ng Senado. Diba? Yan po'y pagpapakita lamang na etong si Digong ay maling-mali na ginawa niyang senador ang isang walang pinag-aralan, dating ex-convict, at dati pong gumon sa pinagbabawal na droga. Hindi po talaga dapat. Alam nyo, di bali na nga ang maging senador, yung mga cum laude, di ba? Mga summa cum laude, mga valedictorian sa kanilang mga pinag-aralang eskwelahan. Tama lamang na hindi nanalo si Willie Revillame, si Philip Salvador, si Jimmy Bondoc dahil po para hindi na tayo magkaroon ng isa pang masakit sa mata na senador na kada magsasalita po sa Senado at meron siyang battery of lawyers, advisors. Pero puro kabobohan po ang ginagawa at pinapakita sa ating mga Pilipino. Bibigyan niyo pa ba ng pangalawang term yan? Sabi niya, bago daw siya senador. Nako, kahit bago kang senador, ang piling po ng maraming Pilipino, matagal ka ng senador. Sawa na sila. Sa totoo lang. Kasi sabi niya, bago lang ako senador. Kakatatlong taon ka na Hindi bago yan. Kung meron kang mga sinasabing katanggap-tanggap ng majority ng Pilipino, sabihin mo bago ka. Pero sa dami ng mga galaw mo, na sinasabi mo, na parang senador ka lang ng isang pamilya, ang piling ng mga Pilipino na matitino, ikaw ay matagal ng senador. Ibig sabihin, nagsasawa na sila. Yan ay aking opinion lang at interpretation sa iyo sinasabi. Hindi dapat ganyan ang statement ng senador-elect. Hindi dapat ganyan ang statement ng number 1 senador na ginawa ng Pilipino sa eleksyon. Dapat ang senador ay mataas ang paninindigan. Liderato ng pangbayan, pang-national. Hindi pang pamilya lang, hindi por kaibigan lang sa aking tingin at opinion. Ako nalulungkot sa nangyayari niyan. Kasi sa ayaw at sa gusto namin, senador ka pa rin hanggang 2028. Pero kung nakangalahati na ang term mo, hindi ka pa rin nagbabago. Pinaninindigan mo pa rin yung mga personal mong issue, personal mong paniniwala. Ay paano ang paniniwala ng majority ng Pilipino? Although yung ginagawa mo, sinusuportahan ka ng DDS, ay hindi naman majority yun. Kakaunting grupo yun. Dahil ang tingin ko nga yung iba, sarado ang isip. Ayaw i-open ang kaisipan kung ano ang totoo. Sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., hindi pa tapos yan. Hindi pa nasasagot ni Sara Duterte ang mga allegation laban sa kanya. Hindi pa na ipapaliwanag ang mga posibleng paglabag sa batas kung bakit siya kinasuhan at bakit merong article of impeachment. Unfinished business yan, Senador Padilla. Huwag kang masyadong magpakalunglong, magpakalolo, magpakasaya sa iyong nararamdaman ngayon. Dahil yan ay hindi pangkalahatang desisyon ng mga Pilipino. Hindi rin naaayon sa mga batas natin at sa saligang batas ang inyong ginawa sa aking personal na opinion. Dapat ay nag-try kayo, nag-try and decide
nag-trial kayo, binigyan nyo ng pagkakataon ang prosecutors at binigyan nyo dapat ng pagkakataon ang defense counsel at maging si Sara Duterte na willing naman magpaliwanag sa trial. Hindi nyo ibinigay. Tapos ngayon masayang-masaya ka. Eh hindi po yan pang national leader. Hindi po yan pang national na senador. Kung ano ang tawag sa iyo, bahala na yung mga nakikinig. Inulit ko, opinion, analysis ang aking pagtingin dito. Hindi ako sang-ayon sa iyong mga sinasabi. Para sa akin, walang karapatan at hindi mo dapat gawin na ikaw ay masayang-masaya dito sa nangyayaring ito. Nasa ng hustisya at katotohanan sa daan-daang milyong hinahanap. Nasa ng hustisya sa pagtangka sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Nasa ng hustisya sa posibleng pang-aabuso sa kapangyarihan at sa lapi ng mamamayan Pilipinong matitino sa bansang ito. Mr. Padilla, Sir, anong nangyayari sa iyo? Please like and share, subscribe and follow sa channel na ito. Alam niyo po, habang tumatagal, naiisip ko at tingin ko, naiisip din ninyo na hindi po natin deserve ang isang Robin Padilla. Hindi deserve ni Robin Padilla na maging number 1 senator. Hindi deserve ng mga Pilipino na meron tayong senador na pinapasahod natin ng pagkalaki-laki. Pero kabubuhan lang ang pinapakita po sa Senado. At ang tangi lamang interes ng isang pamilya ang kanyang pinaglalaban. Hindi po ang interes ng mga Pilipino. Diba? Lagi na lang puro digong. Lagi na lang puro Sara. Puro sa kanila. Para sa kanila ang ginagawa ng isang Robin Padilla. Nakakasulasok, nakakadiri, nakakatsuka na mayroon pong ganyang senador. Malayong malayo sa mga senador na katulad nila Blas F. Ople, nitong sila Miriam Defensor Santiago, Chopisto Ginggona. Diba, hindi po hindi po pang senador, kahit nga pang barangay tanod, hindi ito makapase. Kaya lang nga po, diba, malakas talaga ang ginawang pangangampanya dito ni Digong dahil nga po, magiging tuta niya to eh. Alam niya na si Robin Padilla ay hindi po titingin sa mamamayan. Bagkos, ang titignan lang nito ay ang pagtanaw ng utang na loob. Diba, kaya nako, kawawa po tayong mga Pilipino. Kapag tayo nag-apply ng trabaho, katakot-takot na clearance ang kailangan. Police clearance, NBI clearance, mga sedula, mga barangay clearance, kung ano-anong mga clearance pa ang kailangan natin. Napakarami pang mga papeles na hihingin sa atin. Pati yung mga certificate of employment, hahanapin sa atin. Pero kapag senador, kahit ex-convict, kahit dating durugista, pwede. Ganun ba? Diba? Alam niyo, sa totoo lang, pabor na pabor ako, amyendahan na ang ating batas. Yung political reform. Dapat, tawag dito? Yung election reform. Yan ang dapat na baguhin. Kapag merong gustong maging, kunwari lang, konsehal ng bayan, dapat at least, diba, at least, meron man lang pinag-aralan. Mayor, dapat mas mataas ang pinag-aralan. Governor, dapat mas mataas. Congressman, dapat mas mataas ang kalidad. Lalo na kapag naging senador, presidente, vice-presidente, dapat mga matataas ang kanilang mga pinag-aralan, kumbaga malalim ang kanilang kaalaman sa batas at sa paglilingkod sa bayan. Yun sana. Hindi yung kapag may kumandidato lang, sikat lang na artista. Pinromote lang ng isang protector ng mga sindikato na presidente. Iboboto na. Susuportahan na. Diba, kaya alam nyo, di na ako magtaka, marami po ang nagkaroon ng disgusto sa pagkakaroon ng isa o dalawa o tatlo pa ng mga senador na mula sa entertainment,
mula sa entertainment, mula sa showbiz, katulad ni Ipe, Philip Salvador, etong si Willie Rebillame at si Jimmy Bondoc. Buti na lang po talaga mga natalo yan. Kasi alam niyo po kung yan magiging senador yung mga yan, wala namang ibang iisipin niya kundi puro digong, digong, digong. Diba? Kita niyo kung ano-anong mga resolution ng kanilang ginagawa. Immediately na pagpapauwi kay Digong. Diba? Pakabubuhan. Alam naman nila na hindi na mapapauwi si Digong. Kahit walang persona non grata yan sa Davao City, hindi na yan mapapauwi, hindi na yan makakatuntong ng Davao. Diba? Yan po sana naiisip nitong mga kababayan natin kapag po darating ang eleksyon, diba? Lalo na ngayong 2028, hindi po natin deserve magkaroon ng isang Robin Padilla sa Senado. Wala pong ibang inisip si Robin Padilla kung hindi puro kapakanan ni Digong. Kapakanan ni Sara Duterte. Okay lang ba sa inyo yun? Pag ito nagre-election itong si Robin Padilla, tama na. Wag na po nating suportahan. Maawa naman kayo sa ating bansa. Hindi po natin deserve yan. Dati kapag binanggit mo Senado, kagalang-galang, respetado, may integridad, may dignidad. Ngayon kapag binanggit mo ang Senado, Duterte Black, sino ba nagpapasahod diyan? 'Di ba tayong mga Pilipino dapat Filipino Black? 'Di ba dapat mamamayan Black? Uunahin ng mamamayan, hindi ang kapakanan ng isang pamilya. Pero yung mga yan, wala pong ibang inisip kung hindi ang kapakanan ni Digong. Tama na po yun. 6 na taon, binigay natin diyan kay Robin Padilla. Tama na yun, okay na yun. Balik na lang siya sa showbiz. Diba? Wala pong kwenta na magkaroon ng isang artista sa Senado. Inayawan na nga natin yung Bong Revilla, di ba? Hindi nanalo. Tama na po yun. Doon na lang tayo sa mga merong mga pinag-aralan, hindi dating durugista, hindi dating ex-convict, di ba? Doon na lang tayo sa meron pong maiaambag sa buhay ng mga Pilipino, hindi yung poprotektahan lamang ang isang ganid na pamilya, ganid sa kapangyarihan. Diba? Tama na po yun. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Sir Mike Cabe, thank you po sa inyong video na aking nireactionan. MA Pinoy TV at Mike Cabe Opinions dito po sa YouTube. Momo Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Payag ba kayo, mas matalino pa kayo sa senador nyo?